ngayong hapon ay buhay na buhay. Dahil alam natin na ngayon, ang event natin ngayon ay para sa Manila. Tama ba? Ngayon po, nagpapasalamat po ako mula po sa 107 ang Kasangga Party List sa pagkakataong ito na kayo po ay makadaupang palad. Isa pong malaking karangalan na maging bahagi ng Your Best Choice. Pero bago ko po ipagpatuloy, may tanong po ako. Miss niyo na po ba si Yorme? Gusto niyo na po bumalik si Yorme? Sino ba naman ang ating makakamiss sa isang Yorme is Moreno Dumagoso? Dahil alam natin na ang servisyo ng Yorme ay servisyo Bilis-Kilos. Alam natin na kapag ang servisyo ni Yorme ay sigurado servisyo maaasahan. Kaya naman po sa aming pong pag-iikot sa buong Maynila at pati na rin po sa iba't ibang bahagi ng bansa, may dalawang bagay po ang aking parang narinig sa ating mga kababayan. Ito po ay yung issue o problema natin sa trabaho at benepisyo. Alam naman po natin yung matagal na problema sa trabaho. Nakukod sa mahirap umarap na trabaho, may problema na tayo sa sahod at hindi po sa lahat sa benepisyo. Pero ngayong hapon po, gusto ko pong bigyan ng diin yung ating problema sa benepisyo. Taas po ang kamay na nakakatanggap ng benepisyo sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Napaka-konti po, di ba? Ito po ay resulta ng matagal ng problema sa ating benepisyo. Dahil yung mga benepisyo po gaya ng SS, PhilHealth at Pag-ibig ay nakatali pa rin po sa employment. Ibig sabihin, ikaw ay mabibigyan ng benepisyo kung ikaw ay empleyado. At alam naman po natin na napakarami pong hanap buhay, lalong-lalo na po dito sa Manila, ang hindi po kinoconsider employment. Kagaya ng mga freelancer, yung mga tinatawag ng diskarte. Napakarami po ng mga Manileño na sakop dito sa tinatawag natin na informal na sektor. At ang resulta po nito, hindi po nasasakop ang ating mga kababayan sa mga benepisyo dapat naman po nilang nararanasan. At ito po ay pinapangako at ina-actionan po ng Kasangga Party List. At sa gayon, ay mapanawin natin ang benepisyo hindi lamang sa formal na sektor, kundi sa informal na sektor. Alam ko po, medyo excited na po kayo makita si Yorme. Tama po ba? Hindi ko na po maabahin. Pero may tanong lang po ako. Handa na po ba tayo ipanalo ang laban natin kay Yorme? At sana naman po, alam niyo po, hindi po superman si Yorme. Hindi niya po kaya na mag-isa. Kaya naman po, suportahan po natin ang buong Your Best Choice. Pwede? Promise? At sana naman po, isama naman po ninyo sa inyong puso ang 107 ang Kasangga Party List. Pwede? Maraming salamat po. Muli, isang magandang hapon. Manila, God first! At sa mga pagkakataon po ito, tayo po ay nadako sa pagbibigay ng mensahe ng ating mga magiging kaagapay at boses natin sa konseho. Ang unang po nating tagapagsalita ay kasalukuyang naglilingkod at tunay na maaasahan lalo na sa serbisyong medikal. 20 taon na naglilingkod at nagbibigay ng kanyang libreng serbisyo. Ang tinaguriang Sharon Cuneta ng District 1, ang boses ng tundo sa konseho at ang doktora ng bayan. Palapakan po natin ang ating Your Best Choice, Konsehala Doktora Irma Alfonso. Maraming salamat, Chocolate. Hi! Hello! Sabi ko na nga ba, basta kaagapay. Gising na gising anumang oras. Tama? Tama. Alam nyo, sa totoo lang, saludo ako sa bawat isang kaagapay. Bakit? Ang galing ninyo. Nakagawa kayo ng pinakamagaling na alkalde ng Maynila, si Isko Moreno Dumagoso. Dahil sa kasipagan ninyo, sa paglalakad nyo ng maliliit sa bawat ispinita, magmula konsehal, Vice Mayor, naging alkalde, ang batang Maynila na si Isko Moreno Dumagoso. Kaya, ngayong hapon, nakita ko ang
ilalagay nyo? Number 4 sa balota, Joaquin Dumagoso. Number 6, Joaquin Dumagoso, mali. At syempre, yung kanya sa isang babae, pinakamaganda ako dito. Syempre, ako lang ang babae. Pinaka-sexy rin ako. Number 2 sa balota, Dr. Irma Alfonso. Maraming salamat sa inyong pag-attend ngayong hapon. Inaasahan ko po na tutulungan nyo ang buong Yormes Choice. At ngayon pa lang, congratulations na sa bawat isa sa inyo. Magandang hapon. Maraming salamat. Manila! God first! Ang susunod naman po nating tagapagsalita ay naglilingkod sa atin bilang number 1 counselor ng District 1. Anak ng ating dating mahusay na konsehal at taga-Pahardo. Ang may paninindigan konsehal sa kanyang tapat na serbisyo, tayo ay laging yamado. Ang proud taga-Tondo. Palapakan po natin ang ating Yormes Choice Counselor Jesus taga-Pahardo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre maraming salamat sa inyo at sa inyong nanay. Kasi Ma'am Daily, siyempre, alam naman namin na siya talaga yung nag-asikaso sa inyo para sa amin. Of course, ang kanyang ating po Yormes Moreno, Vice Chief at si Congressman Edek, siyempre, ang buong line-up po ng Yormes Choice. Alam ko naman na kayang-kaya ipanalo ng kaagapay ang line-up ng Yormes Choice kasi tested naman kayo at saka well-disciplined dahil nung mga nakarang eleksyon 2022 sa focus na tinulungan ninyo kaya ako nandito kayo. Bagay na akin naman po pinahalagahan at hindi ko po yun nasasayanin hanggang mapagbibigyan nyo pa po po ng mga pagkakataon sa mga susunod pang araw. Kaya naman po ay aking pagbubuti. Makakaganti ako sa inyo, alam ko hindi man personal, pero sa ibang bagay, alam ko sa servisyo man lang din ako makatulong. Dahil yun lang naman ang pwede ko maiganti sa inyo. Hindi ko man kayo personal na matulungan, at least sa ibang bagay makatulong tayo sa ibang tao. Yun naman ang mahalaga eh. Kahit hindi tayo nag-uusap, pagka nakita yung kaagapay na isa sa mga Yormes Choice, alam na po natin at nag-uusap na yung mga isip natin at mga mata natin kung paano natin sila paikisamahan. So kami sa Yormes Choice, hindi naman kami nangangako. Even yung aming mga kasamang bago, aming mga incumbent, ay kita naman ninyo, nagkatrabaho naman kami. At siguro hindi ko naman ang kailangan ibida sa inyo dahil bago kayo sumama sa kaagapay, ay kinikilatis ninyo kung sino-sino yung mga kasamahan namin. Dahil hindi kayo sasama dito kung ang Yormes Choice ay hindi pasok sa panlasa nito. So muli, maraming salamat po sa ilan o siya taga-Pahardo po. Manila, God first! Ang susunod naman po natin tagapagsalita ay 14 na taon nang naglilingkod bilang punong barangay ng Barangay 128. Tatlong beses na naging grand night ng samahan ng Night of Columbus. 2 beses na naihalal bilang pangulo ng samahan ng mga punong barangay sa Balut at naihalal din bilang isa sa direktor ng Liga ng mga Barangay sa buong lungsod ng Maynila. At ngayon ay may bagong hamon at handa ng paglikuran ang District 1. Palakpakan po natin ang ating magiging konsehal, Director Bobby Hernandez. Magandang hapon po sa inyo mga kaagapay. Bago lang po sa inyong paningin, pero matagal na po nagsiservisyo bilang isang punong barangay. Sinabi nga kanila ng pagkakilala, 14 years na po akong barangay chairman sa barangay 128. Sino po nakakaalam sa barangay ito? Marami mga taga-balot yata ito eh. Taga-balot ba? Batang balot po ako. Kagaya ni Siana ng Dora Irma Alfonso.
inyong mga taga-sugod, taga-paggabay sa aming mga kagaya ng ating gusto lang bumalik at talaga naman hindi na mapipigilan ang ating Yorme Isko Moreno at kasama si Vice Mayor G. Atienza, Pang Ernix at 10 ng aking mga kasama dito sa likod. Ako na pala ay marami na rin nagawa sa aking barangay. Marahil, kaya ako napabilang dito sa Yorme's Choice dahil sa pagtitiwala ng aking Yorme Isko Moreno. Marami na po akong nagawa sa aking barangay. Ang residente ko ay almost 32,000. Ang aking head of the families ay 6,974. Ang aming senior ay umaabot na rin po ng 1,280. Then, ang aking sweeper sa barangay, 21 po yun. Ang aking barangay tanod, si Senta po. Kaya napakalaki, pangalawa sa pinakamalaking barangay sa distrito ko. Nakapagpatayo na rin ako ng 3 covered court sa aking barangay at isang elementary school sa loob din mismo na aking barangay na itinayo din namin last 2016 barangay fund po yan. Ito rin po ang nag-ayos. So, siguro, doon sa aking nagawa sa aking barangay, sapat na para ako ay sinasabi nga na pass your paper, sabi nga ni Yorme, finish or not finish, pass your paper, dapat na siguro i-upgrade na. No? Yung aking nagawa sa loob mismo ng aking komunidad, pwede na siguro ilagay na o sa distrito na, distrito 1 ng ating lungsod. Kaya marahil, kayo mga kaagapay na nandito ay magiging natuwa para po mapipilis ang pagsiservisyo ng aking Yorme sa kanyang mga nasakupan sa buong Maynila. Kaya sana po, katulong po ninyo mga kaagapay, kaya po ba? Muli po, maraming salamat at mabuhay po kayo. Manila! Maraming salamat po ang ating magiging konsehal, Councilor Bobby Hernandez. At ang susunod naman po nating tagapagsalita ay galing sa hanay ng kapulisan. Dahil sa kaniyang galing at husay sa paglilingkod, maraming paraman at pagkilala ang natatanggap tulad ng Presidential Award Dangal ng Bayan 2017 Metrobank Outstanding Filipino Awardee with Gold Medal and 1 million pesos. Taong 2020 ay pinangalan bilang Outstanding Manillennial. Kaya naman maituturing na tunay na multi-awarded policeman. Naging Police Station Commander ng Police Station 1 at Police Station 2 at naging Director ng Special Mayor's Reaction Team na itinayo ni Yorme. Ang konsehal na tagapagtanggol ng bayan ang tinaguriang action man ng mundo, ang ating Yorme's Choice Councilor Kurgan Juniva. Hello po mga pagkapay! Isagay nga dyan! Isagay ulit! Isagay! Kaya kanina hihikap na eh. So ako po si Colonel Junibay, lihibing Tigatondo, pinanganak sa 347 Cristobal Street, Tondo, Manila. Ibig sabihin, sa loob ng bahay. Gawa ko sa hilog. At ako ay nagtapos sa Law School of MLQE. Alam mo yun, Ton? MLQE? Law School. Mababang paralan ng Manuel Quezon Elementary School. At kami po ay naging mag-classmate ni Yorme Isko Moreno sa Tondo High School. Kung saan ako po ay naging alumni officer. Sino mga Tigatondo ay dito? Taas ang kamay. Teacher ka namin, Ton? Sa dati din. Salon. Nung ako po ay naging alumni officer doon, at ako po ay naging presidente, isa sa naging project ko doon,
nagkaroon ng elevator ang Tondo High School, high-end elevator. Kung saan first history ng public school sa City of Manila na may public elevator. Kaya po sumunod naman yung Almario na pinagawa na ni Yormis Moreno. No? At ako po ay 28 years in service. Minsan yun ang nakasama bilang station commander ng Station 1 at Station 2. Kung saan ako station commander ng Station 1, sa 7 buwan, mostly 7 months, 6 months, number 1 ng Station 1 sa pinakamagaling na istasyon ng time na ako nakaupo. Naging number 1 din kami year, awarded station of the year, best station of the year. Noong time na ako station commander ng Station 1. Nalipat naman ako ng Station 2, ganun din, out of 4 months na inawaran ko yung Station 2. 3 beses na naging best station of the month ang Station 2. At tumupo bilang alkalde si Yormis Moreno ng lungsod ng Manila. Una niyang tinatag yung SMART. Alam niyo yung SMART? Special Mayor's Reaction Team. Kung saan pinakikita doon yung mga tulongges, yung mga kriminal. Diba? Nakita niyo? Lahat ang huli. Ako po yung inuutusan ni Yormis Moreno doon. Naniniwala ba kayo ng panahon ni Yormis Moreno? Saan pang Manila? Ligtas kayo ng panahon ni Yormis Moreno? Naniniwala ba kayo ngayon nakakatakot na lumabas na bahay? Naniniwala kayo? May kapats pa na ako dito. Kasi kahapon lang lumabas ako ng bahay. May 1,000 ako sa wallet. Pagbalik ko, 50 pesos na lang. Pero kidding aside, kami po sa Yormis Choice, may tatlo lang na gusto tugunan. Una, yung kahirapan, kagutuman, at kaligtasan. Kahirapan. Ako po ay member ng banat kasama si Kuya Ian Bansan. Nagtayo po kami ng Popoto. Kung saan yung mga may small business, pwedeng mamiram ng puhunan at maliit na pugo. Kaya yung makikita yan sa Pinaskis, Corner, Herona, ikot ng Georgios yung banat. Pwede kayo magpa-member doon yung Popoto. Ngayon, kagutuman. In 2 years, gagawin namin multipurpose kung saan makakabili tayo ng mababang bilihin. Kasi pag multipurpose na, 12% back. Okay, ang pinakamahalaga, kaligtasan o peace and order. Ang peace and order po mahalaga sa pag-gobyerno. Ang peace and order mahalaga sa ekonomiya. Bakit? Pag walang krimen, madami nagtatayo ng business. Madami magkakatrabaho. Good example niyan, sino ang tigabalot? Mga tigabalot na kakapal. Tandaan niyo yung serial killer. Natakot kayo lang, di ba? Nahuli kayo. After ko mahuli yun, after a month, biglang may nag-invite sa akin, hindi pre-public, hindi ko kilala, hindi niya ko lang din, kanto lang ng Rodriguez. In-invite ako for ribbon cutting. Nagbukas sila ng business kasi tahimik na ulit yung Rodriguez that time. Diba? Ganun po yung impact ng walang krimen sa isang lugar. Ano pa? Dati na natin natinig kay Yormis Moreno nung in-invite siya sa Senado. Nung nagkaroon ng hearing. Diba? Sinabi niya, road is beyond the commerce of man. Ibig sabihin, daanan ng komersyo ang kalsada. Kung ang road 10, walang holdapper, bababa ang bilihin nyo. Nasubukan na namin yan noong panahon ng pandemic. Kasi ako po yung inutusan ni Yormis Moreno para mag-design ng lockdown ng mundo. Kaya nagkaroon kami ng border lockdown, pinapasok ni Yorme yung mga gulay, pangulay, bilihin, dinabaan ko ni Yorme doon. Huwag niyong pigilin yan. Pagkatapos namin kausapin kami, kinausap yung mga tracking. Huwag magtaas ng singil para mababa ang bilihin. Kaya yung panahon ng pandemic, hindi natin naramdaman ang mataas ang bilihin. Tama ba? 16 degree yung mga ayunan dumating sa inyo, tama ba? Yung iba nagbebenta pa. Ngayon, may nagpadala sa akin ng picture, kinausap ko si Yorme. Sabi ko, boss, may nagbebenta. Pagyan mo na yan. Kasi kanina na yan, pinamigay na natin. Sobra-sobra kasi yung ayunan binigay natin. So ano pa? Naaalala nyo, sino mga taga-Fidel?
Yung mga gustong pumapasok ng gabi, katulad ng mga call center, papasok. Tapos silang mahol doon sa gabi. Eh pwede naman, ipapamasahin nila, hindi na sila gagamit ng sasakyan. Bawas pa sa gastos. Tama ba? Kaya po ganun talaga ang peace and order sa pagkugobyerno sa ekonomiya. Kaya po muli, kami po ang Mayor Miss Joyce, sa pamumuno ni Mayor Miss Moreno, kasama si Vice Chair Jelsa, Congressman Ernest Dionisio, hanap lang namin ang bawat isa sa inyo, mabigay ang karapatan ng bawat isa. Makalakad kayo ng ligtas at walang takot dito sa lugar natin sa Tondo. Basahin ko po yung nakalagay sa dibdib niyo. Let's make Manila. Tayo naman po, let's make Tondo safe again. Muli, magandang hapon po ang Manila. Maraming salamat po. At ang susunod naman po natin tagapagsalita ay naglilingkod sa ating pinakasalukuyang konsehal ng District 1. Nasa kanyang ika-16 na taon ng paglilingkod at nagbibigay ng serbisyong tapat at tunay na may puso sa kanyang bawat pagtulong. Anak ng ating dating magiging at mahusay na Congressman Ernesto Bansay Nieva. Ang serbisyong bansay, serbisyong mahusay. Palapakan po natin ang ating Rockers Choice, Councilor Ian Bansay Nieva. Bansay, serbisyong mahusay. Sa Nieva, gusto mo na po na ating congressman, yung kaibigan po, Ernesto Bansay Nieva. Sa 5 taon na po na naglilingkod bilang konsyal. Kung natatandaan niyo po, pag madalas na nakamotor po, nag-atit po ng tulong, mahay-bahay po natin ginagawa yan. Kaya lang po, hindi rin po kaya sa inyong lahat, kumating po ng lumipas po ilang taon, eh po, narobat yung katawan ko, yung kalahati ng katawan ko. Na-stroke po ako. Pero kahit gano'n po, hindi po ako dito sa pagtulong sa ating gapa. Tuloy-tuloy po ating pagtilingkod sa ating distrito. Siyempre, pag pumalabigay niyo po at pagtitiwala, pinagulog niyo po kay Congressman Bansay, hanggang sa inyong likod po ay sinusuklayan ko po yan. Sa katunayan po, kahit nag-lockdown tayo, may pandemya, hindi rin po ako dito sa pagtulong. Nag-atid po ako kahit naka-e-trike na po ako noon. Nag-atid po ng bigas, biskuit, at gatas po sa mga pinaka-distrito. Kasi kailangan nila yun. Isa na ano ka sa mga barangay, kahit alam ko, bawal lumabas doon eh. Hindi po ako natakot maawa. Natakot ako, baka mahuli ako. Pero kahit gano'n po, ilululos ko naman mga barangay officials, napasalamat nila sa kanya. Yan po, pinagalaw ko na magkakaroon po. Yan po ang ginawa ng nilibig po sa Bansay Nieva. At ngayon po, bigyan naman po tayo ng ating mga konsyal sa ating distrito. Kaya kung gusto naman po ba naging gusto sa inyo, sana mapagkatiwala niyo pa rin po ako. Pwede po ba? Ngayon po, siyempre mapalan naman po ako. Nakakalan po ako. Nakakalan po ito na makinig po siyempre ng ating Yorme sa kasama sa Yorme's Choice po. Sa pangulo po siyempre ng ating Yorme, ang munti ko nang maging kamukha, Yorme's Moreno. Ano po? Joke po yun. Seryoso ko ito. Kasama po ating siyempre ating Vice Chair Jelsa, ating mga napakagaling na congressman. Balik po natin para sa ikalawang termino, Congressman Ernest Dionisio. At siyempre po, hindi po sa nagawang patuloy po natin sa Serbisyong Bansay, Serbisyong Mahusay. Sana magkakatiwala din po ulit. Numero 16 po ako, sariwa-sariwa. Nagkakawan po, gutay-gutay ka lang. Pero kahit gano'n po, pamalahin ko naman po sa inyo, patuloy po ako naglilingkod at tumutong sa ating distrito. Kaya sana patuloy po ako. Ang sabi niyo po ba kung sa ating Miss Joyce? Ngunit ilan po, isang pasada lang po siyempre. Meron po tayo sa magiting na aligat ng batas. Meron po sa mahusay na barangay chairman po. Meron tayo ng number 1 na councilor po na dito kasama natin. Sa aligat na sili, magaling na artista po. Ituloy ng kabataan. Meron tayo napakagaling ng doktora. Napakahusay na konsyala. At siyempre, pag meron tayong doktora, meron po tayong pasyente. Ako po yun. Pasyente yung Bansay Nieva. Maraming salamat. Maraming salamat po, Councilor
Halimbawa po, ito at tumutubo lamang po sa ating mga katawan, mga sis. Pero kung ang bukol po ay nanggaling dahil nabuhunan po kayo, mas natutuloy po. Ang konsultasyon po natin ay sa darating po na March 16 sa ganap na alas 7 hanggang alas 11 at ang operasyon po niyan ay magaganap naman po sa March 23 mula alas 7 ng umaga hanggang sa hapon po. Ito po ay gaganapin sa Barangay 72 Covered Court under Chairwoman June Rose Gamboa. Muli po ang palapakan po natin, Councilor Joaquin Gabagoso. At syempre po muli ang taus-pusong pasasalamat po sa bawat isa sa hindi pong pagbibigay at pagkakataon na makakasama po natin kayo mga kaagapay. Alam niyo po, sa panahon ng eleksyon ay talaga naman po bumabaha at lalatingin na pakaraming ayuda ang ibinibigay. Pero tandaan po natin na ang ayuda po ay yan ay pansamantala lang at syempre panandali ang kagaliwaan lamang po. Dapat sa eleksyon, tayo po ay tututo at lantingin maglulublo ng isang mabilis na aksyon, isang mabilis na kilos at lantingin isang leader na laging handa at may solusyon. Yan po ang ating Your Next Choice! At sa mga pagkakataong ito, kasama na po natin ang bagong tundo, bagong kongreso ng ating working congressman, Ernix Junicio. Muli po mga kaagapay, panapangan po natin, Congressman Ernix Junicio. Hi! Hello! Kahit pausa ko, buhay na buhay ngayon lahat. Mula po sa aming pamilya, masayang-masaya akong makasama kayo mga kaagapay ngayong hapon dito sa Tutuban. Ising na gising na ba kayo? Dapat, buhay na at gising pa dahil mamaya darating na ang minamahal na Yorme Isko Moreno. Tayong mga kaagapay na simulat sa pool, sumuporta kay Yorme, tulad ninyo, si Kong Ernix laging tumitindig sa tabi ni Yorme Isko. Dahil naniniwala tayo na si Yorme ay napakagaling na leader. Tama po ba? Eto na po, palakpakan nyo ang nag-iisa naming minamahal, Yorme Isko Moreno Gabagoso. At naintin po, kasama rin po natin, Vice Mayor G. Atienza. Muli po mga kaagapay, panapangan po natin, Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Gabagoso. Vice Mayor G. Atienza at Yorme Isko Moreno Gabagoso. Sabi sa inyo, parating na eh. Nabuhay kayo lahat. Pero, Yorme, nagpapasalamat ako sa ating Yorme, si Boss Isko, na sa lahat ng hakbang ko lamang ko sa buhay, para ko ng kapatid at lagi akong ginagabayan. Muli palakpakan nyo, Yorme Isko Moreno Gabagoso. Handa na ba kayong ipaglaban si Yorme? Kasama ang buong Yorme's Choice. Sana, walang iwanan, ang buong kaagapay ay mananatiling matatag, laging magkakaisa para ibalik natin ang pinakamagaling na mayor ng lungsod ng Maynila. Muli, palakpakan ng Yorme Isko Moreno Gabagoso. Kaya ang mga minamahal nating kaagapay, sana tulad ni Yorme, samahan nyo
rin po ako sa laban natin sa Kongreso tungo sa isang bagong mundo. Muli, mahal na mahal po namin kayo at Manila, God first. Maraming salamat po muli, Congressman Ernix Junicio. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay ang bunsong anak ng ating dating alkalde, Lito Atienza. Isang broadcast journalist sa PTV at Chanel ay isang government network at lalo higit ay nasa kanyang puso ang pagiging isang misyonaryo. Nagtapos sa kanyang pag-aaral ng kursong Political Science major in Governance. Dahil sa pagmamahal at suportang ginagawa niya sa MYRC o ang tahanan ng mga kabataang walang masisikungan ay pinangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina at ang kasalukuyang direktora ng kababaihan ng Maynila. Palakpakan po natin ang ating Your Best Choice, ang liwanag ng Maynila at ang ating magiging Vice Mayor G. Atienza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo ngayon? Masayang-masaya kami makasama kayo. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating Mayor Lito Atienza. Ako rin po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila, isang organisasyon na kasing galing at kasing laki ng kaagapay. Kaya tuwang-tuwa po ang aking puso dahil ngayon, sa laban namin ni Yorme, magkakasama na ang mga higanteng grupo dito sa Maynila. Ang kababaihan ng Maynila, ang kabaka at ang kaagapay. Pero tatapatin po kayo. Bata pa naman ko, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yun nais na katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kahit saan man niya akong karerang dadalhin, bibigyan ko na lang doon ang puso ng isang misyonaryo. Kagaya rin ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kamukha mo po ba si Kuya Kim? Alam kaya mahal na mahal mo kayo dito sa studio eh. Kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, meron din po ako naging programa sa telebisyon. Ako po ay naging isang broadcast journalist. For 7 years, inikot ko po ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa totoo lang, sa paglilibot ko ng ilang taon dito sa Maynila, nakita ko, marami tayong mga kababayan dito sa Maynila na merong hinaing, mga munting hiling sa gobyerno na alam naman natin lahat kaya nilang masolusyonan. Ngunit, nalaman ko, lalo na sa aking trabaho, kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. At dahil doon, ginamit ko ang aking boses para matayuan ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mas nabibigyan doon ng gobyerno. Ako po ay malapit sa mga senior citizens. Dahil sa totoo lang po, sa maraming nakausap ko dito sa Maynila ng mga lolo-lola namin, nakita ko ang hirap na tinamasa nila na sa kanilang matandang edad, marami sa kanila kailangan pa rin magtrabaho at kumayod para mapunan ang kanilang pangangailangang medikal. Kailangan nilang kumayod para makabili sila ng kanilang mga gamot na para sa akin, kung gumagana ang gobyerno, dapat libre, siksik, liglig ang tulong, suporta, gamot, vitamina at bakuna na makukuha ng ating mga lolo at lola para ang kanilang mga buhay ay humaba. Mga kaagapay, talang araw, makakaasa po kayo na sa amin ni Yorme Isko Moreno Domagoso at ng buong Yorme's Choice dito sa Maynila, ang aming mga lolo at lola, hahaba na ang buhay at magiging masaya na sila sa natitirang taon na narito sila sa Maynila. Ako rin po ay tumatayo dito sa inyong harapan para magkaroon ng boses ng mga magulang. Taas po kami mga may anak dito at magulang na ngayon. Alam nyo, kagaya ninyo,
Kaya, akala niyo, dalaga ako. Dalaga po ako. Naiintindihan ko, ang laman ng inyong mga puso, ang inyong hilangin, na sana kahit pa paano, habang pinalalaki niyo ang inyong mga anak, merong isang gobyerno na nakasuporta sa kanilang pagdating sa kanilang edukasyon. Isang gobyerno na matuturo sa kanila paano mahanap nila ang misyon nila dito sa mundo balang araw. Kaya sa mga magulang dito, huwag po kayong mag-aalala dahil balang araw, sa tambalan po namin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ng buong Yorme's Choice, ang inyong mga anak ay magiging masigla at masusuportahan na rin po ng gobyerno. Ako rin po ay tumatayo sa ating mga kababayan na may kapansanan. Marahil hindi niyo po alam, ngunit meron po kaming tinayong bahay ampunan 29 years ago. At dahil meron po dalawang sanggol na walang may gusto kumuha, ngayon po, sila ay aking mga kapatid na. Ngayon, malalaki na sila. At doon ko po nakita, mahirap mabuhay dito sa mundo nang ikaw ay may kapansanan. Kaya para sa akin, dapat sila ay may boses din sa gobyerno para ang buhay nila dito sa Maynila ay masagana at may patas rin na oportunidad para sa kanila. At dahil ako rin po ay dating artista sa telebisyon, ako'y bata pa. Naging working student po ako. Kilala niyo si Jaime Evangelista? Kasabayan ko po yun dati nung nag-uumpisa siya. Ngunit si Jaime Evangelista, sumikat. Si Chia Tienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, doon ko nakita ang kalagayan ng mga LGBTQ+ dito sa ating bansa. Lalo na dito sa Maynila. Nakita ko, minsan bata pa lang sila. Meron ng diskriminasyon. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo patay-patay sa Kanya? Tama po ba ako? Dito sa amin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, patas na oportunidad ang makukuha ng mga LGBTQ+ community dito sa Maynila. Sa bawat distrito na amin pinupuntahan ni Yorme, lalo na sa mundo, iisa lamang po ang sinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Bumalik ka na! Bumalik ka na! Kayong sumigaw, pero pagpunta namin ni Yorme sa barangay nyo, nagwawala kayo at sumisigaw ng bumalik ka na! Pero alam niyo, naiintindihan ko bakit gano'n kalakas ang sigaw nyo na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno na mabilis kumilos at marunong makinig sa hinaing ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit, sana isama niyo rin po si Chief Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay pipili ng isang Vice Alcalde, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya mo ipapalaki sa aking sarili, bilang punsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, ginamit ko po ang aking boses para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na pag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit, nakapagtapos po ako ng Political Science major in Governance sa Lasal 25 years ago. Maari akong pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit ko po ang aking boses, ang aking pangalan para makahingi ng tulong na may pamigay dito sa Maynila. Ang aking ama, hinubog po ako para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa ating lungsod. Tinuro po niya sa akin kung paano maging isang magaling na Vice Alcalde. At imbis na pumasok sa mundo ng politika, nung siya po ay congressman ng Buhay Party List, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ang Buhay Party List ng maraming food boxes, gamot, vitamina,
recognition at kung ano-ano pa. Ngunit isang beses, hindi niyo po ako nakilala. Dahil naniniwala ako ng mga panahon na yun, ginamit ko lang ang aking kamay para makatulong diretso sa tao bilang isang misyonaryo. Ngayon, tumatayo ako dito sa inyong harapan, kaya ako pumayag pumasok sa mundo ng politika dahil napansin ko na ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat ay napakikinggan ngayon. Walang boses. Umiiyak mag-isa at nagdadasal na lamang na kahit pa paano may tulong silang makuha. Mga kaagapay, hindi dapat ganun ang buhay natin dito sa Maynila. Dapat dito mayayabang tayo. Dapat dito matatangos ang ating mga ilong. Dapat dito matataas ang ating mga noon na tayo mga Manileño. At malapit na, konting tulong na lang po at babalik na ang pag-asa sa inyong mga buhay. Dahil babalik na po si Lourdes Moreno Dumagoso at sana kasama rin ang mga buhay. Alam nyo, proud na proud sa inyo si Yorme. Lagi niya sa akin sinasabi na nung nag-uumpisa siya sa kanyang politika, kayo po ang kanyang naging pamilya. Kayo po ang nakipaglaban para sa kanya. Bilang kanyang vice-alcalde, ako po'y narito sa inyong harapan, nakikiusap. Sana tanggapin niyo rin po ako bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid, bilang apo. Dahil makakaasa kayo, yung pagmamahal na binigay niyo kay Yorme, ibibigay ko rin po ng buong-buo. Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manileño na narito ngayon. Kanina, ipinakilala ko bilang liwanag ng Maynila, di po ba? Pero sa totoo lang, kayo ang magpapaliwanag sa Maynila pag bumalik na ang pag-asa sa inyong mga puso. Sa tambalan po namin ni Yorme, habang ibabalik namin ang minimum basic needs sa inyo, housing, healthcare, education, ako naman po ang susuporta pagdating sa livelihood and employment. Dahil naniniwala ako na kung ang lahat ng mga Manileño ay marunong tumayo sa kanilang mga paa, liliwanag ang inyong buhay. At dahil sa inyo, liliwanag ang buong Maynila. Kaya mga kagapay, mahal na mahal po kayo at maasa po ko balang araw na ipaglalaban niyo rin po ako. Maraming salamat po. Pero, tapusin natin ito kasama ang Panginoon para lahat posible. Kaya, Manila! God first! At bago po ibigay sa inyo ang ating susunod na tagapagsalita, tayo po muna ay magbabalik na at magpapaalala sa lahat ng mga nagawa ni Yorme noong panahon siya po ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Mga nagawa talaga namang naging kapakinabangan at pag-angat ng bawat pamumuhay ng ating mga batang Maynila. Kaya po sabay-sabay po natin panoorin ito. Ang siyudad ng Maynila ay tinagurian ng perlas ng silangan, the Pearl of the Orient, isa sa pinakamagandang siyudad pagkatapos ng rehimen ng Espanya. Subalit, sa kasamaang palad, ito ay pinasak ng digmaan noong panahon ng Hapon. At simula noon, tila nahirapan na ang siyudad na bumangon. Hanggang ang isang anak ng siyudad ay tumayo at pinangunahan ang pagbabago nito. Mayor-elect Isko Moreno Dumagoso now rolling up his sleeves to bring back the city's lost glory. Ibabalik ko na po ang kalye sa mga taga-lungsod ng Maynila. At sa kanyang paglilinis ng siyudad ng Maynila, ginawa niyang araw ang gabi at hindi siya nagpahinga para lang isatagumpahan ang kanyang mga pangarap sa mahal niyang siyudad. Nilinis niya ang mga dugyot na mga lugar ng Maynila. Unang-una ang Divisoria, Langostilan Underpass, at ang Hidden Garden sa tapat ng Post Office. Ang mga limasan ay kanyang pinaganda.
ang Pampilla, Aroseros Forest Park and the Circle, at ang Paraiso ng Batang Maynila, at ang mga pamunari na kalsada, kagaya ng Palaw at Taft Avenue ay kanyang ninais kung inilawan niya ang Taft Avenue. Kasama ang pagpapalaganap ng peace and order, kaya bumaba ang crime rate ng syudad. At sa tugatog ng kanyang kasipagan, isang trahedya ang pumupok sa Paseco. Maraming mamamayan ang nasunugan ng mga tahanan. Isang sakuna na tumulog sa mga puso ng mga taga-Paseco. At sa pagrupa ng apoy, ang mga mamamayan na nasunugan ng mga tahanan ay ginawa niya ng mga matitirahan. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga nasunugan ay meron ng uling tahanan. Nag-alag ng gusto ang kasipagan ng Batang Maynila, kaya marami pa siyang ipinatayo ng mga tahanan sa loob ng napakaiksing panahon. Ito ang Condominium 1 at Condominium 2. Binondominium 1, San Sebastian Residences, Pedro Hill, at San Lazaro Residences na hilamo sa mga disenyo sa Singapore. Nagpatayo pa siya ng maraming eskwelahan sa Maynila. Ito ang Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Dr. Alejandro Albert Elementary School, at Ramon Magsaysay High School, all 10-story, fully air-conditioned public schools. Sinundan niya ito ng mga pagamutan, kagaya ng Paseco Hospital, Hospital ng Maynila, na may mga makabagong kagamitan tulad ng CT scan, MRI machines, robotics, at dialysis center para sa mga pasyente na walang pambayad ng ospital. Tinupad din ni Yorme ang pangako niya sa ating mga lolo't lola sa pagbibigay ng benepisyo sa kanila, tulad ng monthly allowance, birthday cake, black rice, ensure milk and vitamins. Meron pa silang regalo tuwing Kapaskuhan. Yung mga seniors na gusto pang magtrabaho, may programa din si Yorme para sa kanila. Hindi lang senior citizens ang binigyan ni Yorme ng benepisyo. Pati PWD, solo parent, teachers, and students of PLM and UTM. Nagbigay pa si Yorme ng 11,000 laptops sa mga teachers, 110,000 tablets naman sa mga estudyante para sa kanilang online learning with internet. At sino ang hindi makakalimot sa madilim na yugto ng ating bansa? Ang pandaigdigan na pandemya. At sa pag-aasik nito ng peste, kaagad nagpatupad si Yorme ng 24/7 na testing facility at vaccine drive-thru laban sa pandemya, na merong dedicated na vaccine storage facility sa Santa Ana Hospital. Bumili rin siya ng mamahaling gamot kagaya ng Remdesivir, Tocilizumab, at Molnupiravir para sa lahat ng nangangailangan noong panahon ng pandemya. Hindi doon natapos ang mga solusyon na naisip ni Yorme para labanan ang pandemya. Dahil sa kakulangan ng mga pagamutan sa buong bansa, ang Batang Maynila ay mabilis ang nakaisip ng solusyon. Ang Manila COVID-19 Field Hospital, ang pagamutan na itinayo sa loob lang ng 52 araw na tumugon sa kakulangan ng mga hospitals sa panahon ng pandemya. At dahil dito, maraming buhay ang nailigtas ng itinayunan pagulungan. Dahil sa sama ng ekonomiya tulong ng pandemya sa buong mundo, itinatupad ni
sa syudad ng Maynila. Sa pamumuno ni Yorme, umaliwalas, umanatag, at naibalik ang tayo ng Maynila. Kinilala ang lungsod ng Maynila ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mapalapal at international na organisasyon. Rest assured to each and every one of you here, when we fail, babangon kami agad. We'll do it again. When we succeed, we guarantee you will innovate. We'll make it smarter and reach more. We will be with you. Nobody will be left behind. Now together, let's make Manila great again. Ang pagbabalik ni Yorme. At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal po nating kaagapay, sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo higit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno, Mapandoso. Thank you. Hi! Hello! Okay, thank you sa inyo, ha? So, maraming salamat sa oras nyo ngayong araw na ito. Bagamat hindi kayo nakadalo sa Ninoy, no? Doon, ang dami natin. Gabi, ang punong-puno ng buong District 1 yung Ninoy. Pero, masaya kami. Ngayon, nakadalo na kayo. At least, makikita ninyo, buo-buo na tayo sa Maynila. Patuloy tayo dumarami. Nung araw, noong 1998, nung binuo ko yung kaagapay, wala pa yata sa kalahati nito. Nung araw. But through the years, dumami tayo ng dumami. At ang maganda ngayon, alam niyo ba magandang balita sa laban na ito? For the first time, magkasama na ang tatlong malalaking organisasyon sa buong Maynila. First time. Una, yung Kabaka. Kasama natin sa buong Maynila, hindi lang sa 5th District. Pangalawa, kasama na natin ang kababaihan ng Maynila. Pangatlo, ang ating samahan, ang kaagapay ng lungsod ng Maynila. Kasama-sama upang ibalik ang maayos na pamamahala ng mamamayan ng lungsod at pamahalang lungsod ng Maynila. Kaya ang tanong ko sa inyo, mga kaagapay, handa na ba kayo? Talaga? Ready na kayo? 64 days to go. 64. Konti na lang. Ilang tulog na lang. Babalik na tayo sa lungsod ng Maynila. Ngayon, siyempre pinagpapasalamat ko naman sa Diyos at sa mga taga-lungsod ng Maynila dahil itong mga dumadaan na mga survey ay medyo maganda naman ang resulta at tanggap ng lahat ng tao sa lungsod ng Maynila. Bata, matanda, kumpleto. So, kaya sa atin, meron lang ako isang ipakikiusap sa inyo. Lahat, ito alam mo ng mga dating ng kaagapay, sa mga bago namin kasama, manatili kayong mababa ang loob.
taong babae. Huwag kayong makikipag-away. Huwag kayong papatol sa mga salitang hindi magaganda na ginagamit ng mga katunggali natin. Bagamat, sa mga panahon na ito, ako ang laging agahan, tanghalian, hapunan ng kabila. At nakisali pa yung isa. Ako naman ang pulutan sa inuman. Lahat ng masasakit na salita, ibinibigay sa akin. Pero mapansin ninyo, bakit hindi ko sila tinutugon? Bakit? Dahil ang taong naninira kasi walang maikukwentong magandang ginawa. Kapag wala kang kwento, wala kang kwenta. Tama ba? Walang susumahin. Kaya ang tanging gagawin na lamang ay hilain ang pamo. Ngayon, ang gusto nilang diskurso ay kayo'y sumagot. Sagutin natin. Para maubos ang oras ninyo na makapagparami. Yun ang purpose kung bakit wala na silang ginagawa tuwing umaga, tanghali, hapon, pati hindi taga-Maynila, dinahayag nila para namang alam nila ang nangyari dito sa Maynila. Yan ba dito, yan ba doon. Kaliwat kanan, pero itinatatagang ko ang Lord ko. Hindi ko pinapatulan. Bakit? Dahil ang paniwala ko, matalino naman ang mga taga-Maynila. Alam naman ng mga taga-Maynila ano nangyari sa pamamahalan natin. Tama mali? In fact, at least sa mga dati na rito, maalala ninyo, noong 2019, anong sinabi ko? Kausapin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Kamag-anak. Kausapin niyo si Marites, si Marisol, at si Tolets. Kausapin niyo, magparami kayo. Ngayon, 2025, babalik kayo sa kanila. Babalik kayo na matapos ang mga ilong ninyo. With all the pride na yung ipinakiusap ninyong kandidato noong 2019, naglingkod ng maayos. Tama ba? Sa kwento pa lang natin, isang buong araw na hindi pa tapos ang resibo. Tayo may resibo. Kumbaga sa karera, lumabas tayo sa dividendaso. Nandun tayo sa oblo. Meron tayong pruweba. Tama mali? Na bilang kagapay, at least ako, masasabi ko, yung kandidatong ipinaboto ko nung araw, naglingkod ng tapat, naglingkod ng maayos. Ang dami natin kwento. Gusto niyo magkwenta tayo ng konti? Simple lang, simple. Ito lang ha, napanood niyo to. Nangyari ba ito? Totoo ba ito? Hindi ito fake news. O, tingnan ninyo. Tingnan natin ang mga pero ha, tingnan natin ang kwenta. Taas ang kamay ng may anak dito na nag-aaral sa public school. Apo at anak. Lahat kayo may anak. Akala ko lang. Noong pandemya, walang eskwela. Tama mali? Ang gobyerno, ang sinabi ng national government, we should adopt into distant learning via online. Tama mali? Sumakit ang ulo ng nanay. Sumakit ang ulo ng tatay. Bakit? Mag-o-online. Tosgas na naman.
Pero, ano ang ginawa ng pamahalaan ng Lungsod ng Maynila? Naglipong ng pera. Ang ama ng lungsod naghanap ng paraan para maitawid ang mga anak at apo natin. 110,000 na tablet para sa mga mag-aaral ng pampublikong paaralan noong pandemya. At hindi nyo natundukan yun. Kuwait pa lang yun. Bakit? Hindi lang may tablet, libre pa ang internet. Tama ba rin? Walang tosga si tatay, walang tosga si nanay. Matapos ang estudyante, siguro naman may kilala kayong mga teacher. Ano nagkaroon? 11,000 laptop out of 10,300 teachers. Nagkaroon ng laptop at internet. Walang tosga si teacher. Natuloy ang pag-aaral ng ating anak. At kayo, ng mga naparito, bilang sa mama, bilang sa ina, bilang sa magulang, at least masasabi natin, nakaraos kami noong pandemya ng pag-aaral ng aming mga anak. Isang kwento pa lang yun. 2 minuto na. Tingnan ninyo. O dito na lang ha. Ito. Kasi wala na akong ibang testigo eh. Yung ibang testigo namatay ng pandemya. Pero kayo na mga nakabuhay dito, kayo, including your family, your children, your parents, lahat tayo nandito ngayon. Tayo ay saksing buhay. Noong panahon ng pandemya, buwan-buwan may food box. Tama ba rin? 8 buwan, 8 months. Hindi pa nga nauubos yung food box, lumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Bawat pamilya, hindi bawat bahay, bawat pamilya. Mayaman, middle class, mahirap. Kaya tayo lahat ng dito ngayon ay testigong buhay. At kaya natin sabihin at matapos ang ilong natin makapaglalakad tayo sa eskinita, sa Calihon, sa Avenida, sa Boulevard, sa highway. Kaya natin sabihin, noong panahon ng pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Gusto nyo lagyan natin ng konting kwenta? Eh kasi marami daw akong inutang eh. Marami daw akong binenta eh. Sige, para magkakwenta. Yung tablet ninyo, yung laptop ninyo, 1.1 billion o 1 billion may dito. Internet, 300 million a year. Ito na lang ha, mas madaling kwentada. 700,000 families. Sa 1,000 na lang. Magkano? 700 million. Tama? Times 8. 5.6 billion pesos. Marami bang pera yun? Marami? Marami. Tama? Tatatapos mo. Ngayon mga ito, biglang kilos, biglang sulmot, nagkagaling-galing. Isa mo kinuha yung pera niya, hindi ko kamutin. Hindi ko naman na sinabi kung paano nangyari. Ang importante, kung paano nakamit yung solusyon sa kailangan ng tao sa kasalukuyang kadiliman ng bawat pamilyang Manileño noong panahon ng pandemya. At hindi naman ako nagpupli.
Pati, araw-araw nasa Facebook eh. Pati pangungutang ko nasa Facebook eh. Ano sinabi ko? Nalala nyo? Nag-live ako, magpapandemya na, deklarado ng pandemya. Ano sinabi ko? Wala tayong kapera-pera. Ano sabi ko doon? Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lulog-lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala na mautangan, wala na akong may bebenta, nakita niyo itong relo nito, ipatatas ako itong kitang munting makaragos lang tayo. Why? Bakit ganun ang approach? Bakit ganun? Bakit? Ama din ako. Magulang din ako. Ano? Mga nanay, mga tatay, pag walang makakain ng anak ninyo, gagawa niyo ng paraan. Sigurado kayo? Itatawid niyo? Kahit nga plancha, sinasalya ninyo, makakain lang yun. Tama mali? Because that's how being a parent. Paano kayo akin? 2 milyon. 2 million mouth. 700,000 families umaasa sa kanyang pamahalaan. Pero, matapos na, noong araw, puro silang palakpak. Yung mga kasama ko, palakpak ng palakpak yun. Diyos ko, papuri dito, papuri ron, papuri. Puro papuri. Ngayon, lahat daw yun ay mali. Ang pinagtataka ko naman, kayo, may pagtataka nyo din. Tinayo ko housing, Pedro Hill, San Lazaro, San Sebastian, cutting ribbon. Nung cutting ribbon, sila ang nag-cutting ribbon. At sabi nila, programa raw nila yun. Pero, yung pinagpatayo no, inutang ko, kasalanan ko. Tama ba? Kaya, tingin ko naman, kita niyo sa pagtatanong ko pa lang, mukhang naiintindihan nyo na yung logic. Ganun din ang inyong mga kapitbahay. Hindi talaga, hindi ang paninira. Ang isang bagay, hindi mo na kailangan sirain kapag sira na. Tama ba? Ganun lang tayo. Dalawa pa lang yun. Pagkain. O yung mga lola ko. Tanungin nyo sa mga nanay tatay nyo. Wala na tayong pera pero may insure pa silang gatas. Wala na tayong pera pero may pension sila. Pantay-pantay, butante o hindi, may sakit o wala. Tama ba? Wala na tayong pera pero may allowance sa PWD. Wala na tayong pera pero may allowance sa solo parent. Wala na tayong pera pero may allowance sa PLM. Wala na tayong pera pero may allowance ang UDM, pati K-12 may allowance. Isang talagang lahat yun. Tama ba? Kaya ako nagtatagal. Ngayon, bumabaha ng bigas. Kailangan namin yan ng pandemya. Bakit hindi nyo binigay sa amin yan ng pandemya? Tama ba? Kaya kami mga batang Maynila, simple lang ang tanong namin. Nasaan kayo nung pandemya? Remdesivir, Tocilizumab, Molnupiravir, daang-daang libo ang isa. Mabuhay lang ang isang batang Maynila na may COVID-19. Sa Pilipinas wala, sa national government wala, sa Maynila meron. Sino unang nabakunahan? Maynila. Tanging Maynila lamang ang nakabili ng sarili niyang bakuna. So, pag kinuwenta-kwenta mo, ito pa, yun ay pang-araw-araw sa pandemya. O habang nasa pandemya tayo, ginagawa, condominium 1, condominium 2, binondominium 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Rosauro Almario Elementary School, Manila Science, Magsaysay, Albert, all 10-story,
fully air-conditioned public school. Tapos, sinisisi pa. Bakit daw ako nagpagawa ng malaking eskwelahan, air-conditioned pa? Sobra-sobra daw. Sobra-sobra. Bakit? Kapag pakinabangan ng tao, dapat may manang. May magawa lang. O ang leader dapat tinutugunan yung kasalukuyan pero tumatanaw sa malayo. O tingnan ninyo. Tingnan po ninyo ha. Napapanahon ko kwento na ito. Ito yung inisip ko lang na posible. O ngayon nangyari na. Nung araw, ang eskwela kina-cancel kasi may tagpulan. Tama mali? May bagyo. Tama mali? O ngayon, kina-cancel ang eskwela dahil mainit. Tama ba? Nagbago ang panahon. Pati pagtag-araw, pwede nang cancel. Pero hindi. Sa Mario, giniginaw kami. E paano ba kung lahat ng eskwelahan ganoon? E di sa Maynila lang may pasok. Problema kaya ng nanay at tatay. Bakit? Yung bata humihingi ng jacket. Tama ba? But can you imagine, may isang leader, produkto ng pampublikong paaralan, nakapag-isip ng foresight na dapat ang eskwelahan natin maayos, competitive sa private school. Ito pare-pareho naman tayo mga taga-Tondo. Taas nga mga mga taga-Tondo rito. Wala tayo taga-Tondo. Alam naman natin ang knowledge yan. Diba? Kahit pa paano, magandang eskwelahan yan at saka may dumadugo ang kursa mo dyan pagka nandiyan ka nag-aaral. Tama mali? Sino mas maganda? Knowledge yan, Mario. Kasi yung natin naman ng anak ko, kasi yung mga anak ko maswerte. Bakit? Nagkaroon na sila ng amanang sa buhay. Yung hindi ko natikman, piniling ko matikman. O sila nakatikim na masarap, ng maayos. Gusto ko rin matikman ng mga anak ninyo. May sense? May logic? O, eskwela na. 10-story fully air-conditioned public hospital. May MRI machine. May CT scan machine. Alam niyo kung magkano yun? By the hundreds of millions ang isang MRI at CT scan. Tanong, bakit hindi nagagamit ng mga taga-Maynila? Pera niyo. Sino nakagamit na ng MRI machine sa hospital ng Maynila? Ng CT scan. Alam niyo ba, sa Maynila, sa hospital ng Maynila, alam niyo yung test booth, ginaganon yung ultrasound. Sa private, 3D. Sa hospital ng Maynila, 4D. Nakikita mo na yung baby gumagalaw. So, parang nilis, pagkapakinabangan ng tao, hindi ako manginimik na bumili ng mahal, hindi dahil sa presyo, kundi dahil sa iyon ay epektibong pakikinabangan ng ordinaryong tao dito sa lungsod ng Maynila. Hindi pa ako doktor niya. Sila doktor. Saan ka nakakita? Kung may kaibigan kayo, tanong nyo sa Baseco, bago ko umalis, natapos ko for the first time ang ospital sa Baseco. 3 years ago, 3 years after, hindi pa rin bumas. Napagtanong nyo lang. Ayan ang magandang mga pagsisiya. So, itong mga kwento na ito, matanong ko lang kayo, napakinabangan ba ng tao? Itong mga ginawa naman natin, napakinabangan ba ng tao? See? Kaya ako, tingin ko naman, sa pag-ikot nyo ulit, sa pagbalik nyo sa mga pinuntahan ninyo, at least, matangos ang ilog ninyo. Kapag kayo umikot at nangampanya na, at
at least masasabi ninyo, hindi ako nagkamali sa kandidato ko. Kaya, ulitin ko, magpakababang loob kayo. Huwag kayong mga away. Huwag ninyong kukonsumihin ang sarili ninyo. Bakit? Konti na lang. Malapit na. Don't panic. Please don't panic. O sige, sagutin ninyo sa inyo mga sarili ha. Kung hindi nyo naman kaya sagutin, okay lang. Pero ito random. Random question, random survey. Random lang. Hindi dahil kayo kaagapay. And I'm pretty sure, lumatag kayo sa inuman, umatid kayo ng birthday, may nakausap kayong kapitbahay o kaanak, malamang, for so long, since October 9. Ito ang tanong ko sa inyo. Basta aatin lang kayo sa sarili niyo. Huwag niyo bubulahin ang sarili niyo. Aamin lang. Sa tingin niyo ba? Sa tingin niyo lang. Itong laban na ito, sa pag-ikot-ikot ninyo sa inyong kanya-kanyang iskinita, bahay at kapitbahay, sa tingin ninyo, mahal tayo ng tao. Yes! Mananalo tayo. Talaga? Maganda laban. Kung ganyan ang pakiramdam nyo, kung ganyan ang narinig nyo, kung ganyan ang karanasan nyo ngayon, mas mahirap yung laban natin noong 2019. Kakapag yung mga kalaban ko noon. Dating presidente, nakaupo. Tama mali? Biyabit ang laban natin noon. Lahat kayo napuyat, hininga, tumosgas pa yung iba sa inyo sa pamasahe. No? Tinatinapay lang tayo. Tapos konting tubig. Tama mali? So mas maganda ang laban natin ngayon. Kaya hindi kayo kailangan makipag-away. Why? Bakit po lagi pinipigin nyo? Magpakababang loob kayo. Ang gawin ninyo, pahabain ninyo ang kamay ninyo. Akapin ninyo hanggang kaya ninyo akapin ang ating mga. Because if God will permit, may awa ng Diyos, at sa tulong ng lahat ng mga batang Maynila sa buong lungsod, binigyan ako ng pagkakataon. Nakabalik tayo. Ayaw kong mamahala sa isang syudad na binibiyak-biyak o hiwa-hiwalay. Because at the end of the day, kita ninyo ng pandemya, tayo-tayo lang ang nagkita sa finance. Tama ba? Kaya huwag tayo magito. So, tanong, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ibalik ko ang kalinisan sa lungsod ng Maynila. Ready na ba kayo na matulog ulit ng mahimbing at sa likod ng inyong isipan habang nasa loob kayo ng kanya-kanya ng tahanan sa peligro de ora, alam ninyo may gobyerno pang 24 oras sa lungsod ng Maynila. Kasi ngayon, nagkalat na naman ang mga tulungkis. Si Edith Patit, nagbabalikan na naman. Snatching dito, hold up doon, trompeta dito, trompeta doon. Napaisip ko, parang wala na naman gobyerno. Ibabalik natin ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. At yung mga napakita ninyo, yung mga prueba, itutuloy ko lang yan. Tuloy-tuloy lang natin gagawin yan. At umuwi kayo, sabihin ninyo sa inyong mga kaanak, ibabalik ko ang gamot sa health center.
Ibabalik po ang gamot at nakamiting doktor sa ospital. Wala na ulit sisimang sa inyo. Wala na. Naalala nyo na mga araw, nirereklamo nyo sa akin yung mga doktor, nurses na kasimangon sa emergency. O anong ginawa ko? Tumamoy sa emergency. Tama mali? O, kasi bakit? Ano sabi ko sa mga doktor at nurses? Kung kailan ang pupuyat at nahihirapan. Tama naman yun, tao lang sila. Nahihirapan din sila. Pero hindi ko ipagagawa sa inyo ang isang bagay na hindi ko kayang gawin. Simula, nagbago ang atmosphere. Eh ngayon, paano kaya? Schedule. Online. So kailangan, pag magkakasakit ka, schedule mo yan, ha? Tama ba? Kaya sabihin sa mga nagdadala ko, sabihin sa kanila, sa mga tatay ko, sa senior citizen, mararamdaman niyo ulit, special child kayo ulit sa lungsod ng Maynila. Yan. O, uwi na. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Ito naman. Gusto nyo bang ibalik ang mabilis ng gobyernong kumilos? Kailangan ko ng mga kasama. Ang nasa harapan ninyo, pakbet. Pakbet. Iba-ibang rekado. Kaya hindi binak pero hindi bilit. Natawa naman ako. Ibig sabihin, nandito na lahat. Pag inalis yung kalabasa, pakbet pa ba yun? Exactly. Huwag niyo akong bigyan ng kontrapelo. Tingnan ninyo. Taas nga kamay ng mga senior dito. Yan. Tingnan ninyo. May ginawa akong pensyon sa senior. Nilagay ko yung isang tao. Umayos una. Nung bandang huli, binago-bago. Pinahirapan yung mga matatanda. Hindi yun sa distrikwan yun. Taga-distrikwan yun. O ngayon, gusto nyo ba na smooth, maayos, maliwalas ang gobyerno? Yes! Pwede ba? Your miss choice tayo straight. Kasi, pag binigay niyo ako kontrapelo, kontra lang ng kontra yun para sa partido nila. Pero hindi sa taong bayan. Tama mali? Kaya, total, may asim naman kayo lahat eh. Bakit? Marami na kayong produkto, kaagapay. Noong 1998, isa lang ang produkto ninyo. Isang Rusya. Noong kailangan 36 councilors out of 36 ang na-produce ng kaagapay sa buong Maynila. 6 congressmen out of 6 congressmen na-produce. 3 beses na kayo nakagawa ng vice mayor. Yung nakaupo, ako, at yung isa. Tama naman. Tinulungan ba natin siya na tumakbo siyang vice mayor? Dalawa na nagawa niyong mayor. Ako, yung isa. Uy, napanood niyo yung Gandria? Wala daw kayong natulong sa kanya. Eh, wala daw. Wala daw. Eh, siya lang daw kung ano. O, yan na. Kaya yun na. Basta kung payo ko, makababang loob kayo. Basta tayo, alam natin sa sarili natin, yung tagumpay nila, tayo ay naging bahagi. Nakatulong tayo. Yun ang alam natin. Ngayon, kung yung tinulungan natin, tumigas ang leeg, nagka-stiff neck, okay na po.
congressman mo, nakatulong kami sa iyo. Kung nilingon mo kami o hindi, ikaw na magdadala niya. Tama ba? Ngayon, ipakikita naman natin kung tayo tumulong para sila'y maluklok, ay tayo matutulong-tulong para paalisin natin sila doon. Tama ba? Kaya? Straight? Your best choice? Total, dalawa lang naman ang pagpipilian yung grupo. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies' choice. Kayo may sabi na nandito. Pwede? O, nandito. Ang ating ito siya, Jun Ibay. Bani Hernani. Josian Jesus Tagapango. At Sharon Coneta. Ng mundo, Dr. Alima Alfonso. At ang ating anak ni Congressman, naalala yun si Congressman. Hoy, shoutout naman dyan sa mga nangingi ng trophy kay Congressman Bansa inong araw. Diba lahat tayo nangingi? Nakasulisip tayo sa basketball sa tatay nito ng araw. Natin ko siya. Matigas pa! Matigas pa ang tungkol niya. Nalili na naman matigas dito. Eric Ian Yerba. Pwede na. Lima na. Uwi na tayo. Uwi na. Sino to? Sino mas guwapo sa amin? Ops! Huwag kayo masasasagot. Sino mas pogi? Tuloy ang pensyon. Buo na yung lima. Itong anak ng misis ko. Ito yung pinabili na suka talaga. Hindi ka sa kong, uy, pero agapay, tanda ninyo. Ganyan-ganyan ninyo ako pinaglaban. 23 anyos din ako mo. May kapakatawa ko yan. Eh wala, sinim-sim niyo ako. O siya, gusto niya mag-lingkod. 23 anyos. O matapos yung 5, pwede ba, isingin niyo na itong anak ng misis ko? Pwede? Joaquin Dumagoso. Isu. Walang bani. Ito ano, bani yun lang naman. Siyempre, basura, sidecar. Alam mo naman ng araw. Ayan, yan ang ating mga musika. Huwag na kayong magsigit. Okay? Pagka may umalako dyan, ng Dolores, sabi ko na, ako na mananagot para sa kanila. Sabi nila, kukuon niya ka mo. Ang ating, uy, sino ang dalaga rito? Sino ang dalaga? Bakit mo nga nagtataas mo ang dalaga? Ito, ginata pa. Ay, asim na asim. Ang ating congressman na masipag, Congressman Eric Delicia. Itong Vice Mayor ko naman, niyasin ko to. Mukha lang yan 19 nyo na yun. Orange dito. Siya ay graduate ng Lasal. Wow! Lamang lang ako ng kaunti. Ako'y graduate ng Ateneo.
Espanol ni Tondo. Shout out sa mga taga-Tondo High School yan, oh. Dahil pala sa pangalan, lumamang tayo yung word. Siya ay graduate ng political science. So she knows. She knows how to run and functions of government. Siya, aral sa tatay niya dahil 2 beses naging vice mayor and presiding officer of the Sangguniang Tamlungsod ng Maynila. Okay? Ayaw niyang tumparan ang maging presiding officer and vice mayor of the city of Manila. Ang ating vice mayor, Chief Atienza. Ayos na. Ayos na ako dulo. So ulitin ko at, meron pa ba? Yung ako. Okay, kasama niyo na ako. Pero ang punto ko, kaya gusto ko, umayo kayo at magparami. Paano tayo dadami kung puro tayo panira? Paano tayo dadami kung puro tayo simang? Simangaw. Hindi tayo dadami. Kailangan maliwalas na. Bakit? Bakit? Nakikiusap ka eh. Diba? At ito, hindi nyo lang pinaglalaban ang sarili nyo. Alam nyo kung ano? Lahat tayo dito, magpapantayan pa natin. Una-una lang yan. Totoo naman. Pero ang itatanong natin lagi sa sarili natin, ang ipinaglalaban ko ay kung anong uri ng gobyerno iiwan ko ang aking mahal sa buhay. That's why we are here. We are talking about our future, the future of our children. Ano? Mas malaki ba ang magandang pag-asa ng ating mga anak kapag tayo na balik sa pamahalaan? Uwi na. Mag-ingat kayo. At lahat kayo na narito, samahan niyo kami ng Your Miss Choice. Together, all of us, including your family, your neighbors, all of us, together, let's come together and make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain na ba kayo ng bokal na pa? Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sabay-sabay! Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po sa Yorme Isko Moreno Tumagoso at Vice Mayor Chief Atienza. Hindi po ng ating po mga Yorme's Choice, Congressman Ernix Chinicho, ating po mga konsehal, sa mga po ni Konsehal at Dr. Irma Alfonso, Councilor Ian Benseñaba, Councilor Joaquin Tumagoso, Councilor Jesus Tagapahardo, Councilor Bobby Hernandez, at Councilor Colonel Jude Ibay. Muli po sa ating po mga kaagapay, kami po ay nakikiusap na manatili ko na po kayo nakaupo sa inyong po mga upuan at gagawin po. Iyan, at yun po ating mga kasamahan din ng kaagapay na meron pong hawa na inyo pong mga plate, staff para po sa ating pong food. Pwede na rin po yan makuha mamaya pagkatapos o kayo na po ang may pagkakataon para po sa ating maingat na paglabas. Muli po, mga minamahal po namin kaagapay, manatili na muna po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan. Ang gagawin po namin ng isang maayos na paglabas sa ating pong venue. Kayo po ay lalapitan ng ating pong mga staff, row by row, at sila po ang magtuturo sa inyo kung ang row nila po ang lalabas. Salamat po!